Doon sila nagkaroon ng pag-ibang interprete. Kasi hindi naman yan sinabi na ako ang Diyos. Ang sinabi niya, ako ang daan, patungo sa Ama. Walang maliligtas maliban sa daan patungo na aking ginawa sa inyo. O aking itinuro, di ba? I am the way, I am the life, no one can go through the Father except by me. Kung titignan mo ito ang turo ng lahat ng propeta. Ito rin si Propeta Muhammad, ito rin si Propeta Ismail, si Propeta Ibrahim, sila lahat ang mga daan patungo sa Allah. Kaya itong discussion natin na patungkol sa hindi ba tayo pwede magpabago sa relihiyon ng Islam? Kasi, tama yung sinabi mo, Brother Isaac, ano pa ang saysay na ipinadala si Muhammad kung hindi rin natin siya susundin? Di ba? Papagawain natin yung mga itinuro niya. At tama bro, yung sample na ibinigay niya. Ang pagbabago sa Islam na sinasabing kinukonsidered na bid'ah, na pabago sa relihiyon, na siya ang bawal, na siyang hindi pwedeng gawin, na pag ginawa ng isang Muslim, siya ay kasama sa mga talunan at hindi tanggap ang kanyang mga gawain, ay ang mga gawaing ritual na pagsamba sa Allah. Katulad ng sala, sadaka, hajj, umrah. Kung makikita mo, uniform lahat na dapat gawin dyan. Kasi pag nagpabago ka dyan na hindi ginawa ni Propeta Muhammad, doon ka maliligaw. Pero yung sa pagbago ng teknolohiya, sa pag-usbong ng teknolohiya, na marami nang mapabago. Katulad nung una, sumusulat sila ng mga panulat na gawa-gawa sa mga kahoy, na isinusulat sa mga kahoy sa mga dingding. Ngayon, blackboard na ginagamit. High-tech na ngayon. Kung gagamit ako ng PowerPoint, explain ko doon ng Islam, anong problema? Sa cellphone, kung magbabasa ako ng Quran, itong cellphone ko, may nandyan ng huli, nandyan lahat yung Quran. Okay? Pag nandyan ako sa trend, nagbabasa ako, anong problema doon? Hindi. Pabago siya sa teknolohiya, pabago siya sa sensya, pero hindi mo pwedeng sabi mong pabago sa relihiyon na hindi mo labas yun sa ano. Labas yun, hindi yun ang usapan natin yun doon. So, ito, kanina bro, nadatnan mo ito yung sinasabi ko kay brother no, na halimbawa, ang ama, nag-utos siya sa kanyang mga anak. Sabi niya, anak, punta kayo doon sa lugar na yan, at kung gusto nyo na kayo ay magtagumpay, huwag kayong lumingon, marami kayong mga pagsubok na makikita dyan, marami kayong makikita, makakahadlang, at hindi kayo makakarating sa patutuungan nyo. So, tay, saan po ang daan? Ito, pag diretso kayo, pumunta kayo doon sa kanan, diretso, tapos ganyan, at pinagbabawalan ko kayo na may mga gawin nyo na mga ganyan. Basta, kung sundan yung aking instruction, darating kayo at magtatagumpay kayo doon. Sasabihin nyo, opo, itay. Ito si Noah, dumiretso, sinunod niya ang pag-uutos ko. Ito si Ishak, sumunod din, nagpahuli ng konti. Ang isa, yung kapatid ninyo, Suwail. Nagpaiwan, hindi pumunta ng kanan, lumiko sa kaliwa, nakita niya ang bulaklak, marami siyang naaliw, marami siyang nakita, nakalimutan na niya ang layunin ng pag-uutos ko na dumating. Kayo, ikaw na unang dumating, no? Ito, matumal, pero kahit papaano dumating din, nagsakripisyo, nagpahirap. Kayo nagtagumpay doon sa lugar na katulad yan, bro, ni Propeta Muhammad. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah, ang lumika ng lahat at nilika niya si Propeta Muhammad at gusto ni Allah na sambahin siya ayon sa paraan na sinamba siya ni Propeta. Ulitin ko, paano mo masasabi na tatanggapin ng Allah ang gawain mo kung ito naman ang gawain mo ay ayon sa kuro-kuro mo, narinig mo, walang basihan, hindi gawa ni Propeta? Paano yun tatanggapin? Parang iniinsulto mo na si Allah kung siya ay hindi mo sundin ang kanyang propeta. Sabi ng Allah sa Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Tingnan niyo 'yan. Sabihin sa kanila Muhammad na kung ikaw ay gusto nila na mahalin sila ng Allah, tanggapin ang kanilang magawain, patawarin sila sa kanilang mga gawain, sundan kanila. Very simple. So pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ang dahilan na hindi matatanggap ang ating mga gawain. Maski gaano kaganda, gaano kabuti ang gawain mo, pero kung ito ay hindi ginawa ni Propeta. May mga iba, makitid ang utak. Sinasabi, lahat kayo nagsasabi, bid'ah. Wala na ba nang pwede? Lahat na lang bid'ah?
Maski yung mga bagay na pwedeng gawin, na napapalapit kami sa Allah, bid'ah, i-celebrate namin ang birthday ni Propeta Muhammad. Anong problema dun? Bilang pagmamahal. Pagmamahal. Pagpapakain sa mga pagkain. Di ba turo yan ng Islam? Pagtuturo, tadkir, sabihin sa mga tao ang story ni Propeta Muhammad. Pagkakaibigan, pagkakatiran, kaalaman, ganyan, pag-celebrate, pagdiriwang. Anong masama dun? Sagutin mo, kapatid na no. Binigyan na si Ustad ng pizza eh. Kumbaga, Mashallah. na kasi yung birthday. Dapat kung magkapakain ka, wala ka kung bibigyan ng hulugan na birthday ko na pakain tayo. Kasi pagka bigyan mo ng birthday ni Pulan, pakain tayo. Binigyan mo ng pangalan eh. Kung pakain ka, yun mo sa puso mo. So, ibig sabihin, bro, wag mo daw lagyan ng petsa. Pwede kang magpakain. Walang Pwede pala ako, sandali pwede akong magpakain. Bro, punta kayo sa bahay. Tapos, magpapakain ako. Tapos, magle-lecture ako patungkol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bro, Ustad, anong okasyon? Walang okasyon. Ano lang, gusto ko lang na makakuha ng reward. Kasi ang sinabi ni Propeta Muhammad, it'amut ta'am, afdalul a'mal. Ahabul a'mal ilallah it'amut ta'am. Ang magpakain sa mga tao, ang isa sa mga pinaka mabuting gawain sa Allah. Mabuti, pero yung sinasabi niya, di mo malalagyan ng pizza, pero may intention ka na gagawin mo yun, pero yung intention mo, doon nakatuon sa kaarawan na yun. Di mo nga lang binanggit yung pizza, di mo sinakatuon. Pero yung intention kasi yung tinitingnan sa atin eh. Useless, maganda yung magpakain, mag-picture. Pero kung doon mo, ini-intention mo doon, hindi tatanggapin yun. Malaking kawalan ng ginastos mo, walang fayda, sabi nga. Mapipayda. Kaya mas mainam talaga, kung hindi talaga itinuro sa ating reliyon, mas mainam iwasan. Iwasan. Kung magpakain ka, itapat mo nagkaroon ka ng anak na kailangan mo magpawalima, magpasalamat, Sa Allah. may reward ka doon. Magpakain ka na, alam mo yung brother na nagugutom, sigurado dapat pag nagpakain ka, siguro din mo din pag nagpakain ka, yung tao nagugutom. Kasi pag nagpakain ka ng busog yung tao, hindi yun masisiyahan. Ito, kaya nasabi, pag nagpapakain ka, siguro din mo yung aalukin mong tao, nagugutom. Pero pag di nagugutom yun, doon ka sa nagugutom. Kaya yung sinasabi mo na yun, na babaguhin mo yung pizza, pero may intention ka doon mo yun, para doon yun, hindi yung tanggap. Unang-una, titingnan sa atin, yung intention pa lang natin eh. Tatanggapin ng alaya na pag intention di naanggap sa katuruan ng Islam, hindi talaga tatanggapin. Yun lang para sa akin. So, ibig sabihin, bro, nakadepende pa rin sa intention. Nakadepende. Kasi, At pwede magpakain na wag mo lang intentionin na para sa birthday ni Muhammad. Di ba? Yung sinasabi ko, intention mo para sa Allah. Walang okasyon. walang okasyon. Oo. Pero yung pagpapawalima, Walang problema yon. Intention mo, akika, pwede yon. Kasuna yon. Sunna, ginawa. Oo, sunna yun. Pero yung birthday na yan na talagang hindi sa atin pwede at hindi ginawa ng propeta at sa mga sumunod sa kanya, gagawin natin ngayon. Tapos babaguhin mo ng araw. Ito pa rin yung intention mo. Alam mo tatanggapin yan. Oh, nakuha mo, bro? Nakuha mo yung yung talagang intention doon, yung paano mo gawin? Di ba yung titingnan natin sa atin sa awang tumutong, intention natin, yung Puso. Correct. Kahit gaano pa kaganda yung pagsamba mo, kung yung intention mo ay para doon sa katabi mo, kaya doon sa mga tao sa nakapalibot sa'yo, sayang yung napakaganda ng salaw, dahan-dahan kang binabagsak yung kamay mo, kung para doon mo ipapakita sa kapwa mo lang ng tao, hindi pa Allahu sa Akbar. Mashallah. napakalaga talaga yung intention. Bawat gawin natin na walang intention, makakipayda. Mafi-faida. Walang saysay. Kaya nga masyala pag nag-aaral, talaga. Yun talaga ang kaganda ng turo ng Islam. At saka sa pag-aaral na ito, dito natin nalalaman, bro. Kasi dahil sa kakukulangan ng kaalaman natin, akala natin tama na yung ito. Dito tayo mapupunta ng conclusion. Tamo Sabi namin mga pantas,
ang paggawa ng bid'ah na pabago sa relihiyon na ritual sa pagsamba sa Allah, kung bakit ito ay napakadelikado, bawal, kasi mas delikado ito kaysa sa nagsina, nangalunya, uminom ng alak, pumatay. Lahat ng itong mga napaka-karumal-dumal na malaking kasalanan sa Allah. Pero, dahil kasalanan ito, maari kang magtawba sa Allah. Ya Allah, nakapatay ako. Ya Allah, nakapagsina ako. Nakapagnakaw ako. Patawad, Ya Allah. Nagilty ako. Mahabagin ka, mapatawarin ka, patawarin mo. Nandun pa rin yung pagsisisi mo. May oras na magsisisi ka, maari hindi sa oras na yun, pero may darating na panahon. Ang problema sa bid'ah, bro, hindi ganun. Kasi ang bid'ah, akala mo tama ang ginagawa mo. Tuloy-tuloy mo siyang ginagawa. Hanggang mamatay ka, ginagawa mo pa rin ang bid'ah. Dahil kakulangan ng kaalaman nun. Ginagawa niya pa, pero alam niya ng bida, ano? Bro, ang sabi, kung alam mo na bid'ah, na pabago at narinig mo na bawal, na hindi mo itinigil, yun ang delikado. At yun ang pwedeng hindi ka mapatawad ng Allah. Kasi dumating na sa iyo ang katotohanan. Tapos nalaman mo na, nakikipagtalo ka pa, ayaw mo pang maniwala. Mayroon ng dalil sa Quran at saka sa Hadith. Pero matigas pa rin ang ulo mo, yun ang delikado. Pero kung ikaw ay gumagawa ng bid'ah, patawarin nawa ng Allah ang ating mga magulang, mga nasinauna, na wala talaga silang alam. Naakala nila yun ang tama. Hanggat sila'y namatay. Pero puro ang kanilang puso na nag-iisang Diyos ang Allah, walang katambal, walang kawangis, siya lang ang dapat sambahin. Namatay sila sa tauhid. Inshallah, napatawad sila ng Allah. Although nakagawa sila ng mga bid'ah, pero hindi naman nila alam, ang Allah ang mahabagin. Mapagpatawad. Pinamakapagpatawad. Sa mga bagay na hindi sa'yo nakaabot, pero na ginagawa mo, pero yung nakaabot na sa'yo at ginawa mo pa, yun ang Ano ba ang magulang mo, Ustad, na nadawahan ng Kristal, nadawahan na siya, halos nakita ko, umiyak na siya. Yung hindi pa din siya yung tinatawag yung at-tawfik. Hindi siya na tawfiq, hindi siya nagabayan. Kasi, O tapos, anong tanong mo dun? ang ano sa akin, Ustad, ay kung mamalayan na ano pa siya, na Kristiyano, na hindi naniniwala. kasi pinahatin naman sa kanya ng halos yung tawa ng principal nung kita na nasa sa kanya, talagang pangmalupit ang dawa ni principal yun eh. Sabi ko, nag-umusli na ng nanay ko. Halos umiyak na siya eh. Sino umiyak? Yung nanay ko, halos umiyak na siya eh. Okay. Pero, bakit ganun hindi? Halos umiyak na siya nung pinagdadawaan siya ni principal? Hindi, halos hindi Oh. pa rin siya. Bakit ganun, isipin ko kaya yung topic, hindi pa rin dumating sa kanya, di ba? Isa lang ang big sabihin dyan, bro. Pag may mga ganyan, pareho lang tayo ng sitwasyon sa mga ganyan, lalo sa kapamilya. Masya Allah. Ibig sabihin, hindi lang siya. Pati ikaw rin. Napakaganda ng dawa ng principal eh. Talaga Oo, bro, kahit anong ganda ng dawa, kung sabi nga, kung wala talaga yung gabay ng Allah, Yung tawfiq. wala tayong magagawa dyan. Kundi, ang sa atin, ipinarating natin. At least sa araw ng pagbuko, wala tayong pananagutan. Hindi tayo susumbatan ng magulang natin. Itong anak ko nag-Muslim din, pero hindi sa akin pinarating ng Islam. Pero hindi eh, lahat na ginawa mo, pero hindi sila nakinig. Wala na tayo. Pero hindi mo tumitigil Kasi sa sa pagbuko, hindi na yan sa'yo ipapaalala ng Allah na yun ang magulang mo. Hindi mo na maaalala yung mga ganun. Kaya pinarating Mashallah. sa kanila, pero tinanggihan pa nila yung katotohanan. At sila naman yung mga tao dun sa impyerno na alos maputol yung daril na nakakagat. Sa sobrang pagsisisi nila, nasasabi nila, alos, abot kami namin yung Islam. Alos isugo na sa amin, pero tinanggihan namin. Ito kami ngayon sa parusa ng apoy. Naglalaglag ng apoy na impyerno. Yung mga tao na paratingan na natin, bigla ko naman doon sa tabi kay ni Ustad Anas, naalala ko si Prophet Muhammad, ultimo yung si di ba? Si halos yan yung nagpalaki sa kanya, di ba? Si Abu Talib, di ba? Halos namamatay na. Halos namamatay na. Naghihingalo, nandyan yung mga kamag-anak. Nandiyan si Prophet Muhammad, talagang hindi pa din, pinipilit pa rin niya na maging Islam, pero nandiyan pa yung mga kapatid ni Abu Talib. Natalik ko ang ating relihiyon, di ba? Yung ganyan, kaya hindi pa rin, baka nanayag yung yung mga kapatid niya doon sa time na yun eh. Oo bro, ibig sabihin buhay pa yung nanay mo hanggang ngayon, pero huwag ka mahal, wala ng pag-asa. Hindi mo lang walang pag-asa. Ayun. Yun. Buhay. At inshallah, pag may nakauwi, magawahan ko pa rin ng
May mga magulang kasi bro, di sila naniniwala sa salita. Mas naniniwala sila dun sa gawa na nakikita sa'yo. Pag wala kang pinakita talaga na alim dun sa sinabi mo sa kanila, walang maniniwala sa'yo kahit kapatid mo. Di ba? Nagsasalita ka ng ganito, nakita nila sa'yo. Anong sasabihin? Sasabi ng ganito, tapos ginagawa. Paano maniniwala yan? Pero pag isinabi mo yung bagay na to, at ikaw ginawa mo, nakikita nila, baka sakali talaga. Bro, Ang dawa, hindi lang sa salita. mashallah, mashallah, mashallah. Ang ganda ng discussion natin. Alam mo, yung taufik at gabay, nasa Allah. Hindi natin Wala sa atin. Minsan, lagi ko nga nasasabi sa mga estudyante, sino yung dapat magabayan sa Islam sa time ni Propeta Muhammad? Pero yung mga kamag-anak, Una-una bro, ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Pinalaki niya si Muhammad, inarugan niya si Muhammad, inalagaan, naniniwala siya ng propeta din yan kasi may dumarating ng mga wahi, revelasyon, at nasasaksihan niya. Pero, subhanallah, tignan mo ang gabay, no? Kaya bro, ito sinasabi ko, ikaw, no, at saka ikaw, Ishak, at sino man ang nanonood ng mga Kristiyano na sila ngayon ay nag-Muslim, napakalaking palatandaan na mahal ka ng Allah dahil sa kanyang gabay na tinanggap mo ang Islam. Dahil hindi lahat ay tatanggap ng Islam. May mga taong matatalino, maimpluwensya, mayaman, malakas, lahat, hindi tinanggap ang Islam hanggat sila ay namatay. Hindi ang sukat na ikaw ay malakas, matalino dahil sa pera mo, dahil sa itsura mo, pamilya mo. Dahil ang sukat na ikaw ay mahal ng Allah ay dahil sa ikaw ay ginabayan niya sa Islam at isinabuhay mo ang Islam sa buhay mo. Kasi wala rin naman ng silbi ang pagiging Muslim mo na hindi mo isinasagawa ang turo ng Islam. Walang sense, bro. Napatunayan kang Marano, Tausug, Maguindanao. Buti pa yung balik Islam na isinasabuhay niya. So hindi tayo naghuhusga. Wala tayong sinasabi na ganun-ganyan. Kasi after all, sa araw ng paghuhukom, siya ang Allah ang maghuhusga sa atin. Ini-encourage natin ang mga tao. Sinasabi natin ang sa mga tao, bro, maski pamilya mo, anak mo. Ang anak mo, gusto mo na ganito ang kunin niya ng kurso. Gusto mo ang anak mo lagi magdasal ng 5 beses sa isang araw. Gusto mo ganito ang maging ugali niya. Hindi kung anong gusto mo, bro. Mayroon din silang sariling mundo. Mayroon bawat isa may sariling pag-uugali. May sariling mga pinagdadaanan, may sariling mga lugar na kung saan nandoon sila, namulat sila at hindi mo hawak sila. Ang sa atin lang, katulad ng sinabi mo bro, magbigyan lang sila ng gabay sa pamamagitan ng turo ni Propeta Muhammad. O aking anak, o aking magulang, o aking asawa, ito ang Islam, ito ang turo ni Propeta Muhammad, napakaganda, o aking anak, ito ang gusto ko, magdasal ka, aking anak, ito ang gusto ko na ganito, ganito. Sabihin mo lang. At nandun yung dua mo. Panalangin mo na, ya Allah, gabayan mo sila. Dahil ikaw nagbibigay ng gabay. Si Propeta Muhammad hindi niya nagabayan mismo ang kanyang tiyuhin. Maiyak-iyak. At hindi niya napigilan. Namatay na siya ay isang kafir at hindi naniwala sa turo ni Propeta Muhammad. Hindi nagsabi ng la ilaha illallah at Muhammad Rasulullah. Namatay sa oras na yun, humingi sa Allah. Ya Allah, patayin mong aking tiyuhin. Napakamahal ko yan. Sobra pa sa magulang ko dahil siyang nag-aalaga sa akin. Mismo ang Allah nag-correction kay Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, hindi mo magagabayan ang sino ang mga mahal mo, sino ang naisin mo. Ngunit siya ang Allah, ang iyong Panginoon ang magbibigay ng gabay. Allahu Akbar. Pangalawa, na dumating na revelasyon kay Propeta Muhammad sa mga oras na yun. Dumating ang revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patungkol sa kay Muhammad at sa kanyang tiyuhin. Wa ma kana li rasulin ay yaghfira lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum fi ashabil jahim. Ma kana lin nabiyyin ay yaghfira lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tingnan mo yan? Hindi nararapat kay Muhammad, sabi ng Allah. Hindi nararapat sa propeta, hindi nararapat sa sugo ng Allah na hilingin niya sa Allah na patawarin mo ang mga mahal kong sa buhay o yung mga malapit sa akin.
Mismo ang Allah nagsabi, bro, wala tayong magawa pag sinabi ng Allah sa Quran. Maski hindi mo tanggapin, doon mo makikita kung Muslim ka o hindi. Iko-question mo ang Quran, pagiging kafir. Umalis ka na lang sa Islam kung hindi mo susundin ang Quran. Kung hindi mo tatanggapin anong sinabi ng Allah. O di ba? O anong sinabi ng Allah kay Muhammad? Hindi nararapat sa kanyang propeta o ikaw Muhammad na hilingin mo sa iyong Panginoon na patawarin ang mga mahal mo sa buhay pagkatapos na ito ay nasabi na sa kanilang Islam na hindi nila tinanggap. Na ang mga taong hindi tumanggap sa Islam na hanggang sila ay namatay, sila ay ashabul jahim. Doon sila sa nagliliyab na apoy sa impyerno. Bro, sino ang mahal natin? Ang Allah o ang kahit sino dyan na mahal natin sa buhay? Ang mga mahal natin sa buhay dito lang sa mundo. Sa araw ng paghukom, magkakahiwa-hiwalay tayo. Maliban ang magkakasama sa araw ng paghukom ay ang kusino ang magkakapatiran na pare-parehas ng paniniwala. Maski kapatid kita sa ama at ina, pero kung hindi ka napatawad ng Allah at hindi tama ang paniniwala mo sa Allah at hindi ka nagabayan, hindi tayo magkakasama. Hindi kita kaibigan, hindi kita kapatid sa araw ng paghukom. Dito lang sa mundo, oo. Kaibigan lang kita. Kapatid lang kita, magulang lang kita, asawa, anak lang kita. Sa araw ng paghukom, doon makikita kung sino ang parehas ng paniniwala sa Allah, ang Islam na pinatawad sila ng Allah, sila magkakasama sa paraiso. Kaya nga ang kadar naniniwala tayo, masama, mabuti, tanggapin mo. Hindi nag-Muslim yung anak, ang nanay mo, nasa kanya namatay, kadar yun. Tanggapin mo, nasa Islam tayo. Allahu Akbar. Totoo yan, bro. Wallahi, wala tayong magawa. Kaya ito, masyala pag nag-Muslim ka talaga pala, bro, lahat ng bagay, napakaluwag lang sa sarili mo. Kasi pag naniwala ka sa kadar, nakatakda ito. Niloko ka, nakatakda ito. Ano pang ipaghahay na nakit mo sa buhay? Nakatakda na lahat bago ka isinilang. Nakatakda na yung magaganap sa'yo. Kaya pag nakalimutan mo talaga yung, ano ba, akit nangyari ito sa akin, magkasala ka na ay nakatakda na yan, alam mo na Muslim ka, lahat ng mangyayari mabuti sa atin. Kung masama, mabuti o masama mangyayari sa atin, tanggapin natin. Kung may nangyari sa atin na kabuti, magpasalamat tayo. May mangyayari sa atin na hindi maganda, magsabar tayo. Kasi yun ang nakatakda Hindi naman natin yung kayang baguhin. May nababago sa atin na itakda, pero hindi natin alam kung kailan na ibago. At ano yung binago sa atin. Kala doon lang talaga tayo sa kadar. Maniwala tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari. Kasi yan na nakasulat na yan Tapos gawin mo lang yung dapat mong gawin na tama. Di ba bro? Hindi dahil tapos na ang lahat, isinulat na ng Allah, nakaupo ka lang. Hindi mo gagawin. Hindi mo hanapin ang hanap buhay. Hindi mo hanapin ang Islam. Halimbawa, ito si Ishak. Kung hindi ngayon pumunta dito, nandun lang siya sa bahay niya, nakaiga lang, wala. Ang kadar na pumunta siya dito, may gantimpala siya sa Allah, bawat yakbang ng pagpunta niya dito, sadaka. So ganun bro, ibig sabihin ang kadar tapos na. Ang nakakaalam sa kadar si Allah. Hindi natin alam. Pero gagawin mo kung ano yung dapat mong gawin sa paggawa ng ikaw ay para patawarin ng Allah at kanyang kalugdan. Di ba? Kasi bro, may mga tao na naniwala sa kadar na umaasa na lang sa wala. Hindi pwede yun. Gagawa ka ng paraan. Gagawin mo ano yung dapat. Mali yung pananaw na uupo ka lang, sabi mo, antay mo na mahulog yung mansanas. Kunin mo yung mansanas. Umakyat ka, kunin mo. Tignan mo si Propeta, ina ni Maria, ina ni Hesus Kristo na si Maria. Buntis na siya. Di ba? Nung dati na nandoon siya sa mihrab, dumarating na lang sa kanya ang mga pagkain na ibibigay ni Jibril. Pero nung nandoon siya, nung ipinagbuntis niya, manganganak siya o nanganak na siya, anong sinabi ng Allah sa kanya? Huzzi ilayki jud'in binakhlin tujaid alayka rutaban jatiya o janiya. Ugayin mo, Maria, yung punong datilis na yan, at magsihulog sa iyo ang mga prutas ng datilis na magbibigay lakas sa iyo na kainin mo. Buntis na yun, bro. Bakit hindi ba pwede na ilagay na lang doon? May action din. Aksyon, aral. Kasi hindi mo malalaglag yun, yung kahit sinusumma lang sa tao, hindi mo malalaglag yun. Sa nakibagay ng puro kilis. Bro, sa gabay mo. correct. Islam, naniniwala ka sa Islam. Kung naniniwala ka sa Islam, puso lang? Wala kang gagawin na aksyon? Hindi ka mag-hajj? Hindi ka mag-umrah? Simple lang, hindi ka magdarasal?
Kaya ito, very challenging ito eh. Muslim ka, hindi ka nagdarasal. Paano masasabing Muslim ka nga? Sige nga. Na may mga Muslim na hindi nagdarasal, na akala nila Muslim na sila, sa pangalan lang. Pero ang isang pagiging kondisyon ng Muslim ka, gawin mo. Paano ka kalulugdan ng Allah kung wala kang sala? Allahu Akbar. Gawa, kilos. Ang Islam ganun, gawa, kilos, at nasa puso. Yun ang paghuhusgan. Kaya itong discussion natin na patungkol sa bid'ah na yan, na mga gawain, para ito ay may correct natin sa iba. Oo, uusbong ang teknolohiya. Hindi natin maiwasan. Gagawin kung ano yung mga dapat dyan na mabuti na ikalulugod ng Allah. Halimbawa, may cellphone ngayon. Pwede ka dyan magbasa ng Quran, makinig ng mga lecture, inshallah, pagsambayan sa Allah. Maski hindi ginawa ni Propeta Muhammad. Kasi, hindi naman yung uri na sinasabi mo na yung ritual na 5 beses na pagdarasal na nagpabago ka dyan. Diba? Ang mahirap talaga yung pabago. Pero itong mga to, pag-usbong ng teknolohiya na hindi maiwasan na talagang yun ang dapat mong gawin. Paano ka makarating sa isang lugar? Lalakarin mo? Mayroong eroplano? May train? Papahirapin mo ang sarili mo? Samantalang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon sa sabi ni Aisha, ma khuyira nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina shay'ain ila akhtara aisaruhuma. Ma lam yakun ithman. Pag si Muhammad napapili siya sa 2 bagay na pagsamba o gawain na mabuti, ang kukunin niya yung pinakamagaan. Basta importante hindi haram. Wa kana abadun nasa minal haram, at siya yung tao na pinakamalayo sa haram. So ibig sabihin, ano ang alam mo na magaan? Gawin mo. Magtuturo ka, pwede kang gumamit ng PowerPoint, gamitin mo. Huwag mo sa akin sabing bid'ah yan. Hindi. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi din niya, Inna Allaha yuhibbul habda an yara athara ni'ama. Katotohanan si Allah, mahal niya ang kanyang alipin na naipapakita ng kanyang alipin ang anumang mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanya na kanyang ipinapakita. Hayahan nyo na sabihin nyo ako na hambog ako. Bakit? Kayo ba ang nagmamayari ng puso ko na para sabihin mo, husgahan mo ako na hambog ako? Ang nakakaalam ng puso ko, ako namang nagmamayari at ang aking Panginoon. Don't ever judge me. You don't know. Oh, ngayon, ang sinabi ni Propeta, mahal ng Allah ang tao na naipapakita niya ang mga biyaya sa kanya ng Allah. May pera ako, bumili ako ng kotse. May pera ako, bumili ako ng magandang sapatos. Mamamatay ako. At least, may reward sa sarili ko. Ang yaman mo at ang biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, bro, tatlong klase lang ito umiikot-ikot sa buhay mo. Na walang pwede maliban sa tatlong ito. Una, ang biyaya na pera na mayroon ka, una ay ang kung ano ang nakain mo at ibinili mo sa mga gusto mo. Napakinabangan mo na yun. Reward mo yun sa sarili yun. Tapos na yun. Pangalawa, pumayag ka at hindi. Pag ikaw ay mayaman, o anuman ang mayroon kang pagmamayari, pag namatay ka, anong maiiwan mo? Yun ay maiiwan mo sa pamilya mo. Asawa, magulang at mga anak. Yun lang yun. Kung hindi mo yung ginamit sa kabutihan o ano, wala. Silang makikinabang. Sila, dahil wala ka magawa, dahil yun ay pinag-utos ng Quran. Yun yung faraid, paghahati-hati ng yaman ng naiwan ng namatay. Pangatlo, ang yaman at biyaya na ginamit mo para sa Allah. Na dito pa lang sa mundo, gumawa ka ng masjid, madrasa. Itong mga ginagawa ninyo na pumupunta kayo dito, nagtataksi ka, bro, kasama yan. Na ipinakinabangan mo ang biyaya sa iyo ng Allah na makukuha mo ang gantimpala sa araw ng paghukom. Yung pinagtaksi mo, bro, kung kinain mo na lang, o isinigarilyo mo na lang, o hindi ka pumunta rito, wala, napunta sa wala. Pero magsasaksi ang Allah, magsasaksi ang pera na biyaya na binigay sa iyo ng Allah na, ya Allah, ginamit ako ng nagmamayari na binigyan mo ng pagmamayari nito na ginamit niya para makarating sa lugar na siya mag-aaral. Maari, bro, may mga ibang mga tao ayaw pumunta doon, magtataksi pa ako, gagamit pa ako. Pero kung gagamitin sa pagtitipon ng may babae, lalaki, may sayawan o may diskuan o anuman o mga makamundong bagay, pagkakasala ka pa, pupunta. Kung wala siyang pera, mangungutang pa.
Pero kung itong para mismo sa Allah na para sa sarili mong kaligtasan, para sa kabutihan mo, ayaw mo din nagkukuripot ka sa sarili mo. Magkuripot ka sa sarili mo, pag namatay ka, kawawa ka kung naiwanan mo yung kayamanan mo na hindi mo na napakinabangan at hindi naggawa na gamit sa kabutihan. Bro, ang daming tao na nag-iipon-ipon sa pera sa bangko. Nag-iipon-ipon sa pera sa bahay. Okay yan, wala akong correction dyan. Nasa sa inyo yan. Iplano nyo anong gusto nyo. Pero dapat minsan isipin mo, ano kaya pag ngayon namatay na ako ngayon? Bakit itong pera ko na may naghihingi sa kapitbahay namin na nag-uutang na maiyak-iyak na ospital yung anak, hindi ko maibigay? Ako mismo sa sarili ko naging sakim sa pera ko. Namatay ako ngayon, lalo na yung mga nag-iipon-ipon na yan, namatay ako ngayon, tapos iniwan ko sa asawa ko. Ang problema, yung asawa ko, kung mayroon pa kaming pera, iasawa niya ng iba, ikaw ang kawawa. Halimbawa, lalaki, marami kang pera, naiwan mo, kawawa kung maganda ang asawa mo na babae, na maganda pa, pag namatay ka, na pangasawa ng iba, yung pinaghirapan mo na hindi ka nag-hajj, hindi ka nag-umrah, hindi ka gumawa ng masjid, hindi ka tumulong sa mga ulila, wala kang nagawa na kabutihan para sa Allah, kawawang bata ka. So, ibig ko sabihin pala doon bro, yung kayamanan Astaghfirullah. na ipon mo, yun yung hindi sa'yo. Yung kayamanan na inaigastos mo para sa landas ng Allah, yun lang yung kayamanan. Masya Allah, ang ganda, naintindihan nito talaga ang buti, no? No. Correct, no? Yung, ulitin mo ngayon, yung Iniipon mo na iniingat-ingatan mong kayamanan mo, pag namatay ka, na hindi mo nagamit hindi mo na gano'n. sa Allah, hindi sa'yo yun. Pero yung kayamanan na ipamigay mo, na ipahabit mo, na isadaka mo, yun yung kayamanan mo lang pag namatay Na ka. hindi ka niya iiwan sa libingan hanggang sa araw ng paghukom. Wallahi, you have to be wise. Ganun, bro. Gamitin natin. Babae, nagtatrabaho ka sa pamilya mo, nagsisilbi ka sa asawa mo, sa mga anak mo, alam natin ang gawaing babae sa bahay, mahirap yan. Nagsasakripisyo ka sa mga anak mo, gawin mo, ya Allah, gagawin ko to para sa iyo. Maski nahihirapan ako dito, dela mundo, oo, pahirap, pero sana ya Allah, gantimpalan mo ako sa araw ng paghukom. Bro, tinan mo si Asiya, na asawa ni Firaun. Ano sinabi niya? Nandun niya siya sa kaharian ni Firaun. Mga ginto, kontrolado ang mga kababaihan, ang palasyo, lahat ganyan. Hindi siya masaya. Walang kapanatagan. Walang katahimikan sa buhay niya doon. Anong hiniling niya? Rabbibni baitan li laka fil jannah. Rabbibni baitan laka fil jannah. Ya Allah, hinihiling ko sa iyo na igawad mo ako ng bahay ko sa paraiso. Hindi itong bahay dito sa mundo na lalayasan mo rin. Di ba? Hindi bro, hindi natin sinasabi na masama na magkolekta ng pera, bumili ng kotse, mga bahay. Pwede yan, maganda yan, mashallah. Maganda nga yung maraming nakikinabang sa kayamanan na ipinagkaloob sa'yo, di ba? Lakas at talino na ipinagkaloob sa'yo. Pero i-share mo, ipamigay mo, huwag kang magramot. Mahirap yung, alam mo yun, yung wala kang, hindi mo na pakinabangan ng karamihan na mabuti. Yung lakas mo, yung yaman mo, yung lahat. So, ito yung tao na dapat lagi niyang iniisip yung mga ganun na mga paraan para na kukuha